Welcome po sa ating panambahan. Let's rise and sing, This is Holy Ground. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and wherein is throne. We're standing on holy ground. And where is Psalm 95, verse 1 to 3. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is a great God, the great King above all gods. Now, for our opening hymn, let's sing hymn number 43. Great is thy faithfulness.
Yes, Lord. Let us pray. Almighty God, Heavenly Father, our great King, all-powerful God, the King of all kings, and the Lord of all lords. Maraming salamat po sa walang sawa na pag-ulan ng blessing sa aming buhay. At thank you din po sa maayos kaming nakarating lahat dito upang magpuri sa iyo. Alisin mo po sa aming isipan ang mga problema, pighati na aming nararamdaman at pinagdaraanan. Dumating man po kami sa aming sukdulan ay panatilihin mo po sa aming mga puso't isipan ang mga bagay na pinagpapasalamat namin sa iyo upang gano'y hindi kami matisod at malayo sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon po, upang pangunahan tayo sa pagtaas ng pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin at papuri ng pagsamba, natawagan ang ating praise and worship team. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. God is good Siyempre. all the time. Grabe. Amen. So, batiin po muna natin ang bawat isa. Tayo po ay magkamayan. Hawak inaawit ang I Love That Feel. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. 'Cause I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Lahat po ba ay masaya na tayo sama-sama magpupuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Pumalakpak ng malakas ang handa na magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga na dakilang katapatan niya. Ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, iwaksi po natin yan. Dahil ating Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon, binibigyan tayo ng rason na magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Tunay nga ng katapatan ng ating Panginoon ay sapat na at higit pa. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging raan. Di magtatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at bubog. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay
mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitiyak sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Amen. Tunay nga ng ating Panginoon. Ang biyaya niya ay sapat na, higit pa. Araw-araw, kasama natin ang ating Panginoon at binibigyan tayo ng panahon. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. Palakpakan natin At ang higit Panginoon. pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Amen. Araw-araw, araw-araw kasiyahan. Amen. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Huwa-oh, 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 huwa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Once again. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Amen. Tunay nga. Ano man ang maging sitwasyon natin, anumang panahon, anumang pagkakataon, alam natin na kasama natin na ating Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinapabayaan. At dahil dyan, patuloy tayo na magpapasakop sa lilim ng kanyang pagmamahal, sa lilim ng kanyang biyaya, sa lilim ng kanyang kagalingan. Church, sa pagpapatuloy natin sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sambahin natin siya sa pamamagitan ng awiting ito, na tunay nga na siyang laman ng ating mga puso, na anuman ang mga pinagdadaanan natin, anuman yung sitwasyon natin, patuloy tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Patuloy na magpapasakop tayo sa ating Panginoon. Tunay nga that we will let Him take control of everything. Let His will be done in our lives. Panginoon, ang nais mo, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Tatakbuhan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong piling, sasampahin ka sa dakong piling. Mananatili sa iyong piling, nang masumpungan ka sa dakong piling. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo
mananatili sa iyong piling. Sasambahin ka sa dakong dilim, mananatili sa iyong piling. Nang pasumpungan ka sa dakong dilim, mananatili sa iyong piling. Sasambahin ka sa dakong dilim, mananatili sa iyong piling. Masumpungan ka sa dakong dilim. Yes, Lord. Ang aming pagpupuri at pagsamba ay tayong sa iyo lamang. Maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa assurance na anuman ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon, kasama ka namin. Never mo kaming iniwan, never mo kaming pinabayaan, Panginoon. Salamat, Lord, sa dakilang katapatan mo sa aming mga buhay. Sa walang hanggang pagmamahal, O Lord. Salamat po, Panginoon. Nandito ang mga anak mo tumutulog sa iyo sa umagang ito. Nagpapasalamat, Panginoon. Naghahanap, Panginoon, ng rason na maging masaya, maging maligaya, Panginoon, sa piling mo. Lord, salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin para maramdaman namin ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng CHCC family, O God. Tunay nga po, Lord, nagagalak ang aming mga puso na kami nandito sama-sama nagpupuri sa inyo. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Come on, church. O Panginoon, Sambahin natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin sa pamamagitan ng aming tingin. sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong piling, sasambahin ka sa dakong dilim, mananatili sa iyong piling. Masumpungan ka sa dakong dilim, mananatili sa iyong piling. Sasambahin ka sa dakong dilim, mananatili sa iyong piling. Masumpungan ka sa dakong dilim. Amen. Mananatili kayo, Panginoon. Mananatili kaming nagpapasakop sa iyo. Mananatili, Panginoon, na magkakaisa kami sa pagsamba sa iyo. Patuloy, Lord, ikaw ang tinataas namin sa panambahang ito. Patuloy, Lord, na nagpapasalamat kami sa inyo. Thank you, Lord, dahil kahit ano yung mga pinagdadaanan namin, anumang pagkakataon, Panginoon, anumang sitwasyon ng aming mga buhay, alam namin, Lord, kasama ka namin, di mo kami iniiwan, Panginoon, di mo kami pinapabayaan. At alam namin, Panginoon, ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay walang katulad, walang makahihigit, Panginoon. At tunay nga ng aming Panginoon, pag kami naglingkod ng tapat sa Kanya, bibigyan niya kami ng sapat
na at higit pa, Panginoon, na pagpapala, hindi man material, Panginoon, kundi, Lord, yung kasiyahan, kaligayahan, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming work area, Panginoon, sa aming mundong ginagalawan, O God. Maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo po sa bawat isa. Na tunay nga po, Lord, na maranasan namin, maramdaman namin ang pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng pagkasama-sama namin ng paglilingkod sa iyo, pagpupuri sa iyo, Panginoon, pagsamba sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating. Thank you, praise and worship team. And now for our responsive reading, number 653, God's Love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Response. God demonstrated His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know Him. Response. He who does not love does not know God, for God is love. In this love of God was manifested toward us, that the God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Response. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Response. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Altogether, we love Him because He first loved us. And now, let us have our individual prayer of repentance to be followed by declaration of pardon and pastoral prayer. Let's sing, I cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat muli sa bagong umaga. Naming nasilayan. Maraming salamat sa iyong katapatan na walang kapantay. Na sa pagkakataon na muli ay nagkasama ang iyong mga anak upang papurihan ka. At sa ganung pagkakataon ay marinig ang iyong mga salita. Panginoon, kami po ay lumalapit na may pagpapakumbaba sa aming puso. Kinikilala na kami ay hindi karapat-dapat. Maraming mga pagkakataon na kami ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng iyong kabanalan. Ganun pa man, ipinamamanik namin sa mga sandaling ito
ang muli niyo pong paglilinis sa amin. Sa pamagitan niyong anak na si Jesus, kami lumalapit at muli ay binababa ang aming sarili. Kinikilala na ikaw ang Diyos, karapat-dapat na sambahin, karapat-dapat na papurihan, unahin higit sa lahat sa aming buhay. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Sa ganitong pagkakataon, meron kaming katiyakan na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang aming mga panalangin ay makakarating sa trono ng iyong awa at pagpapala. Panginoon, batid niyo po ang mga pinagdadaanan namin sa kasalukuyan, lalo na sa usapin ng aming ekonomiya na patuloy naghihirap dahil sa krisis at sisigalot na nagaganap sa Middle East. Panginoon, hindi namin maiwasang mag-alala sa kung paano na ang magiging bukas, ano na ang kahihinatnan ng mga kaguluhang ito. Ngunit sa kabilang banda, kapag aming pinalalaliman ang mga pangyayari, nagpapatunay lamang na ang iyong mga salita ay mapanghahawakan. Dahil ang mga bagay na ito ay matagal nang nakatakda, matagal nang sinabi, upang kami ay maghanda. At sa ganun din pagkakataon, magbuni dahil malapit na ang araw ng kaligtasan. Ganun pa man, habang kami ay patuloy humaharap sa mga hamon na ito, sa mga banta na ito sa aming kaligtasan, ang aming pananalangin bilang iyong mga anak, manatili kaming matatag, manatili kaming nagtitiwala at kumakapit sa iyong mga pangako. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mawala sa aming isipan ang katotohanan na kami ay hindi taga dito. Kaya hindi dapat mahumaling ang aming kalooban sa mga bagay na pangmundo lamang. Dahil ang tunay naming tahanan bilang iyong mga anak ay sa iyong presensya, sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, sa kabila ng kaguluhang ito, nawa ang kapayapaan mo ang siyang mamayani, ang siyang maghari sa aming puso't isipan. Ang pag-ibig mo ang patuloy na maging gabay namin upang mapagtagumpayan ang iba't ibang hamon at pagsubok ng buhay. Panginoon, anuman ang magiging ganap na mga pangyayaring ito sa mga susunod na panahon, magmahal man ang mga bilihin at iba pang mga pangunahing komunidad, mga pangangailangan sa aming komunidad. Ikaw ang Diyos na patuloy tutugon sa aming mga pangangailangan. Tunay nga na hindi ka magkukulang. Ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming probisyon sa mga pangangailangan. Kaya sa panahon ng tagtuyot man o kasaganaan, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay mananatiling tapat magpakailanman. Kaya nawa ito ay aming panghahawakan. Ikaw ay aming pagtitiwalaan dahil bilang mabuting ama, hindi ka magpapabaya sa iyong mga anak. Ang aming patuloy din pananalangin ay sa aming mga kapatid na may karamdaman. Tunay nga na bilang mga tao ay hindi kami makakaiwas sa ganitong kahinaan, dala ng edad at ng iba't ibang mga elemento na nagpapahina sa aming kalusugan, ay pwede kaming magkasakit at maaaring ikamatay. Ngunit hindi dito nagwawakas ang iyong grasya. Bagkus sa panahon ng kawalan, sa panahon ng maaring kadiliman, mas lalong magliliwanag ang iyong kaluwalhatian. Sa sino mang nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, na ang aming Diyos ay Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ang aming Diyos ay muling pagpapanumbalik ng kalakasan, na hindi nalilimitahan ng anumang karamdaman o anumang kahinaan ng lupang katawan. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, kung loloobin po ninyo, ang kagalingan ay igawad nyo, lalo sa aming kapatid na si Sir Elsie. Patuloy, Panginoon, na ikaw ay kumilos at magpadama sa kanya, na hindi siya nag-iisa, lalo sa ganitong kalagayan, Panginoon, mas lalo niyang maramdaman ang iyong presensya na yumayakap sa kanya, nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa kanya, na ang Diyos ay makapangyarihan, nga sa pangalan ni Jesus, anumang bagay o elemento ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat ay kikilala sa kadakilaan ng aming Diyos na sinasamba.
Kaya Panginoon, naway maalis ang takot, ang pangamba, mga pagdududa na siyang patuloy na umaatake sa isipan, sa puso ng aming kapatid na may karamdaman. At mapalitan ito ng pag-asa na aming Panginoong sinasamba ay Diyos na buhay at buhay magpakailanman. Kaya Panginoon, patuloy kang kumilos at mangusap sa amin. Sa araw na ito, ay ihayag niyo pumuli ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong lingkod. Salamat sa buhay ni Reverend Herman na patuloy niyong ginagamit upang magministeryo sa iba't ibang mga iglesia, sa iba't ibang mga Christian organizations, Panginoon, sa mga kapastoran. At ang aming dalangin, ipatuloy niyo pong pagpalain ang kanyang kalusugan, ang kanyang buhay, ang karunungan, at ang inspirasyon ng Banal na Espiritu ay patuloy na lumukob sa kanya upang mas marami pang maabot at mapagtibay ang pananampalataya para sa iyong kapurihan. Ganon din ang aming pananalangin, Panginoon, sa ministeryo ng iglesia at ng eskwelahan na patuloy maipabatid ang karunungan at ang prinsipyo ng iyong mga salita sa mga estudyante at sa aming lipunan. Dahil sa panahon ngayon ay talamak ang kaguluhan, talamak ang iba't ibang karahasan, at ito ay sumasalamin sa katotohanan na marami ng mga tao ang hindi kumikilala sa iyo at nadiliman at sila ay nabulag na ng kamunduhan. Kaya kami bilang iyong mga anak ay mayroong mandato na humayo at magdisipulo upang makilala ng bawat isa ang tunay na kahulugan ng buhay na nagmumula lamang sa pagkakasumpong kay Jesus na aming Panginoon. Kaya samahan niyo po kami at pagpalain ang bawat isa ngayon sa buhay ni Brother Carlo na nangunguna sa pananambahan. Salamat at patuloy niyo po siyang gamitin bilang bagong mag-asawa sila ni Ma'am Angela. Ang dalangin namin ang patuloy na paglago nila sa pag-ibig na nag-uugat sa iyo. At patuloy nilang makita ang mga pagpapalang nakaabang na sa kanilang patuloy na pagsunod at paglilingkod. Patuloy, Panginoon, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa anumang kapamaraanan na siyang tatatak sa aming pagkatao. Kaya ngayon ay inihahayag namin at idinideklara ang iyong katapatan, ang iyong pabor, ang iyong pagpapala sa iba't ibang aspeto na aming kakailanganin ay mapasa amin sa punto na hindi kami makakalimot sa iyo, bagkus ang mga pagpapalang ito ay lalong maglalapit sa amin sa trono ng iyong pagpapala at ng iyong gabay. Sa isang Diyos na makapangyarihan, kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, itong aming panalangin. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Praise. Now let us hear the message through song. May we call on CHCC Choir.
choir. Now, let us prepare our hearts and mind as we hear the message to the servant, Reverend Herman A. Moldes. Salamat po. Maganda pang umaga po. Sa kagalakan, marami akong nakikitang bagong mukha o mga tumanda lang yung mga bata. Praise the Lord. No. Ganda yung awit na ang pag-ibig ay siyang naging tahanan natin. Ano po? Kaya napakahalaga ng ating mga puso ay ating binabantayan upang manatili ang pag-ibig. Napakadali pong mainis sa panahon ngayon. Ano po? Umiinit na ang panahon eh. At pag dumaan ka sa gasolinahan, kailangan bantayan natin ang puso natin kasi nakaka-high blood. Tayo po'y manalangin. O Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at aming pagbubulay-bulayan ng iyong salita. Nawa po ay tunay na ang inawit ng koro kanina ay maging bahagi ng aming buhay. Ang pag-ibig mo lamang ang siyang bibigay sa amin ng paglago sa aming pag-umuhay para sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nais ko pong basahin ngayon ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at nais ko pong basahin ang Kapitulo 1 at mga talatang 3 hanggang 6. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo. Ganda, no? Pag naalala kaya tayo ni pastor, ng mga nagpastor dito, magpipraise the Lord sila. Kahit sino makaalala sa atin, naway naalala nila ang buhay natin and lagi lang sasabihin, praise the Lord. Ay, maganda pong ambisyon yan. Ano po? Na ang buhay natin ay gano'n. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbalik ni Kristo Jesus. Ganda po ng mensaheng ito na dapat nating patuloy na pagbubulay-bulayan. Lahat po tayo ay gusto natin na maging kabahagi ng ginagawa ng Panginoon. At dahil narito tayo ay bahagi tayo niyan. Ngunit sa ating pong sanlibutan at sa ginagalawan natin ng buhay, sa inyong mga office, sa ating komunidad, ang kinakailangan para ma-recognize yung ginagawa mo ay gumagawa ka ng isang bagay na napakalaki. Right? You need to be doing something big in order to be recognized at yan ay kilalanin na relevant, na napapanahon. Kaya yung mga sa tingin ng lahat na naging matagumpay, ang ibig sabihin ay malaki ang nagawa nila o sila ay sa posisyon na mataas. Sila ang tinatawag na mga superstars ng ating kapanahunan. Kaya kuminsan nakaka-discourage. Ano ba pwede kong gawin? Wala naman akong pwedeng ma-contribute. And sometimes sa buhay ng isang iglesia, parang kung sabihin natin, wala naman akong maibabahagi, nagwi-withdraw naman tayo. Pero nais ko na sa umagang ito ay makita natin ang isang mas malawak na pananaw na hindi natin kailangang gawin yon. Kasi sa paningin ng mundo maliit, pero sa harapan ng Diyos malaki. At yun po yung isang paradox. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, yung mga nauuna, dito, nasa unahan sila nakikita, pagdating ng Panginoon, nasa hulihan sila. At yung sa tingin nila, sila yung kulelat, nasa huli sila, pagdating ng Lord, sila yung mauuna. Ang Lord lang ang makakapag
decide niyon. Sa kaharian po ng Diyos ay hindi kinakailangan na malaki ang ginagawa natin. Ang importante ang puso natin. Kaya magandang inawit. Dahil sa ating puso na puspos ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, doon magsisimula ang isang mabuting gawa na hindi mo kailangan na ma-recognize because alam mo yan ay ginagawa mo sa Diyos at nagmumula sa pag-uumapaw na pag-ibig mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa-tao. At dito po ay napakandang tingnan natin na ang mahalaga ay hindi yung ginagawa natin para kay Lord. Lahat tayo nag-iisip para kay Lord. Tama din naman yon. Ngunit dito sa ating talatang binasa, ang binibigyan ng pansin ay ang ginagawa ni Lord sa pamamagitan natin. Malaki po ang pagkakaiba nun, hindi lang sa motibo ng ginagawa natin, kung hindi paano natin magagawa ang gawain ni Lord sa ating buhay. Magbula pa po nung nilalang ng Diyos ang sanglibutan at patuloy niya itong inililigtas o nire-redeem, ibinabalik kung paano tayo nagsimula. At yun po ay isang proyekto ng Panginoon. Ang kanyang project ay gawa ng isang maganda at mabuti na bagay na ikatutuwa ng lahat. Hindi lang sa iglesia, kundi sa ating kalipunan. Kaya napakahalaga na tayo ay maging kabahagi na magandang gawain ng Panginoon. Kaya sa ating pong pagbubulay-bulay dito ay naway ating makita na kung ano man ang ginagawa natin, kung saan man tayo nilagay ng Diyos. So kami pong mga pastor, ang aming ginagawa ay nasa loob ng iglesia at ang labas ng iglesia pagpapahayo ng Ebanghelyo. Ang iba sa inyo maaaring nasa opisina, kasama po yun sa gawain ng Diyos. Maaaring iba sa inyo ay nasa komunidad, kasama yon. Ang iba ay nasa school, kasama yon. Kung yung ginagawa natin ay ang mabuting gawa ng Diyos na pinanimulan niya sa ating buhay. At ito nga ang sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga mananampalataya sa Pilipay o mga taga-Pilipos. Ang Pilipay po ay isang syudad ng probinsya ng Macedonia. At doon po ay nagsimula doon ang Ebanghelyo noong si Apostol Pablo ay nagkaroon ng panaginip at napagtanto nila na sila tinatawag doon sa Macedonia at nagsimula yon sa isang maliit na prayer meeting doon sa tabing ilog. Nagkakatipon doon ng mga babae tuwing Sabat at sila'y nananalangin. Punta doon si Paul at ang isang hindi po ng Diyos doon, nagpunla siya ng magandang gawain sa puso ni Lydia. Isa po siyang businesswoman. At doon nagsimula yung nakulong doon si Pablo at yung pamahala ng kulungan. Nakakilala din, pinunlaan din ng Panginoon ng mabuting gawa ng Ebanghelyo. Dito ay sinasabi ni Apostol Pablo na itong isang maliit na komunidad na ito, maybe mas malaki pa tayo, mas marami tayo, kasi doon mga household, maliliit lang sila, ay sila'y naging kabahagi sa magandang gawain ng Diyos upang may pahayag ang Ebanghelyo at ginawa nila itong magandang gawain na ito na pakikipag-partner, pakikipag-isa sa ginagawa ni Apostol Pablo na tinawag ng Panginoon na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga hintil. Now, sinabi ko na ang magandang kilos ng Diyos ay hindi lang sa religious work ng pagbabible study, pag-church planting, o magagawain sa iglesia. Magandang gawain din ng Diyos ang maghugas ng malinis na pinggan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Gawain din ng Diyos na tayo ay ang ating ginagawa sa trabaho ay may integridad tayo. Kasama ng Diyos na yung ating ginagawa ay hindi ghost project. At kanina po ay
pumasok ako sa baba. Inayahan ako ni Pastor Jan na magkape muna. Wala pa palang kape, so nagtsaa muna kami. Sabi ko, wow, maliwanag na. Kasi noon, pag pumapasok ko niyan, para akong pumapasok sa kuweba. Pansin niyo ba niyon? So ngayon po ay maliwanag, maliwalas, at kabiyabiyaya, at kaaya-aya. Magandang gawain yon para sa Panginoon. At maging dito sa church na ito, nakita ko rin papaano, no? So, okay na doon, no? Sa kailangan na lang pala. Lalagyan din ba yan ng mga worshipers later on? Of course, pag dumami yan, kailangan lagyan natin. But anyway, magandang i-affirm ang kilos ng Diyos sa church na ito at patuloy na kumikilos ang Diyos sa kanyang magandang gawain. Katulad po ng mananampalataya dito sa Pilipos, tayo ay inaanyayahan na maging kabahagi ng gawain ng Diyos. Mas sabi ko, ilagay natin sa isip, mas malawak ang gawain ng Diyos kaysa gawain natin sa iglesia. Okay ba yon sa mga leaders? Dahil ang Panginoon po natin ay hindi lang Panginoon ng church, but He is the Lord of all creation. Kaya lahat ng kumikilala sa Kanya, kung nandyan yan sa consciousness mo, hindi ka gagawa ng isang bagay na nakakasira sa komunidad, sa Kanyang creation. Kung talagang si Trump ay nagsasabing siya ay membro ng born-again church, ay hindi niya gigirahin yung Iran na hanggang ngayon, hanggang dito, wala naman tayong kinalaman yan dito, na paglabas niyo dyan, pagkita niyo yung Petron, bakit umabot dito yung presyo na yan? Wala naman tayong kinalaman kay Trump. Dahil yung ginagawa, marami pong mga leaders, hindi lang sa political leaders, hindi lang sa mga business leaders, and sometimes even the church, ang kanilang ginagawa ay pang-sariling para sila ay maging sikat. Pero dito, kaya nga importante na tayo, kung kinikilala natin ng Diyos, ay nagiging kabahagi. Hindi lang tayo gumagawa para sa Kanya. Kasi maaring may ginagawa ka para kay Lord, pero para maging kilala ka din. Pero kung yan ay gawain ng Panginoon, we will make sure na ang sikat ay si Lord lang. Hindi natin kailangang malaking tao, hindi natin kailangang mayaman, hindi natin kailangan na marami tayong connection at impluensya para tayo maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Kung alam po ninyo yung Matthew chapter 25 na bumalik ang Panginoon at kanyang hahatulan ng lahat ng tao, yung hindi naging kabahagi niyang paghahari doon sa kaliwa. At sabi niya, mga kambing yon. At yung mga righteous, yung kumilala at naging bahagi ng paghahari ng Panginoon, nasa kanan at sila yung mga tupa. At sabi niya, pumasok kayo. At sabi niya, salamat. Dahil nung ako'y nauuhaw, binigyan mo ako ng tubig. Nung ako'y nagugutom, binigyan niya ako ng pandesal. Nung ako'y walang damit, binigyan mo sa akin yung napakaraming damit mo na sa aparador. Hindi mo naman ginagamit. Sisira lang yung aparador. At ako'y nasa presuhan, dinalaw mo ako. Sabi niya, Lord, kailan nangyari yun? Bakit di namin matandaan? Di naman kami kasama ng gawaing malalaki ng katulad ng World Vision and Bread for the World. So sabi ng Panginoon, nung ginawa mo yan sa mga taong maliliit, sa mga taong mahihirap, nasa mga taong na hindi kilala, iyan ay ginawa mo para sa akin. Iyan ay ginagawa mo sa akin. Ang karamihan ng ginagawa nating mabuti, hindi naman na-advertised. Hindi nalalaman kung saan si Lord lang nakita niyo. Ang maganda doon, kahit pala anong liit, kahit na hindi masyadong recognized, bahagi yan ng ginagawa natin na gusto nang gawin ng Panginoon sa buhay. So, tingnan po natin dito sa mga talatang ito na ating binasa kanina. Unang, mas kikita natin sa passage na ito, ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting gawa sa buhay natin.
God started a good work in you. Siya ang panimula. At ito'y pinasimulan niya sa ating puso, inyo, sa ating pangkaloobang tao. At nag-uumpisa yon, nag-uudyok ang banal na espiritu na gumawa tayo ng mabuti. Pero meron ding masamang espiritu na pinipigilan tayo. Ngunit doon nagsisimula ang Panginoon sa maliliit na bagay na yon. Binubuksan niya ang ating mga paningin, binubuksan niya ang ating mga pandinig upang makibahagi tayo, sumama tayo kay Lord sa magandang gawain niya. Kos nag-umpisa yon sa ating kaligtasan. Nagpunla siya ng Ebanghelyo sa ating puso at tayo ay nakakilala sa Panginoon at ito ay makikita natin sa buhay din ng mga taga-Pilipos at sa atin ay yung tinatawag natin the good work of salvation. Upang tayo gawing mabubuting tao. At sabi nga ni Apostol Pablo doon sa Efeso chapter 2, versikulo 10, na ang lahat tayo niligtas niya tayo ayon sa kanyang grace and biyaya upang gawin natin yung mabubuting gawa na kanyang pinasimulan na tinalaga na gagawin natin magmula po nung creation. We are already chosen and called to participate doon sa magandang gawain ng Panginoon. At marami yun. At lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon. Kaya pakinggan natin yung mga udyok ng Banal na Espiritu sa atin to do something good. At kung bukas ang ating puso sa Panginoon, ay mararamdaman natin yun. Makikita natin yun. At maririnig natin yun. At kuminsan dito sa church, sa pulpit na ito, ay pinapahayag, inaanyayahan tayo ng Diyos na maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. Maaaring sabi ng Lord sa inyo, bibigyan ka nga ng 1 galong pintura kasi hindi pa napinturahan yung conference room. Magandang gawain yun. Isang ganun lang naman pala ito, Lord eh. Aba, mahaba yata ang pinturahan. Hindi ko alam, Brother Nestor, anong mapipinturahan niya ang ilang dingding. Diba? Kasi kung minsan nahihiya tayo maging kabahagi ng gawain ng Diyos, kung maliit lang, yung ating may contribute. Naisip niyo may time, parang wala naman ito magagawa. Remember ko noon, dito tayo, pag pumunta ko laging Sunday, mayroong box dito para doon sa pagbili ng sasakyan. Hindi ko alam kung ano yung nahuhulog doon. Maaring iba doon, malaki, wala naman nakakita, iba maliit naman. Pero meron tayong tendency na kung yung ating i-contribute sa gawain ng Panginoon, maliit lang, parang nakakahiya. Bakit? Dahil iniisip ba natin na hindi mapapansin, na hindi tayo mabibigyan ng palakpak dahil maliit lang yon. Dahil nga, ang ating pagtingin dito, kahit na tayo mananampalataya, para pa rin tayo nasa sanlibutan. Ang kinikilala lang natin, nabibigyan ng mga trophies and recognition, yung malaki ang ginawa. Pag maliit, wala naman plake. Di ba? Wala. Nabigyan na ba kayo ng recognition dito na maliit lang ang ginawa niya? Isasama lang kayo sa lahat. At sa marami nagpapasalamat, pero walang plake yon. Pero pagdating ng Panginoon, baka yung maliliit na yon ang may plake. At yun ang re-recognize ng Panginoon. Kaya nga dito sa sinasabi ko sa Matthew 25, nagtataka itong mga believers na ito, Lord, kailangan namin ginawa yon. Ibig sabihin, hindi sila aware na yung ginagawa pa lang mabuti ay nakatala sa langit. Because it comes from the heart. Spontaneous. Sa isang puso na nag-uumapaw sa pag-ibig, na may ginawa ka, hindi mo na nga, nakalimutan mo na, kasi nga hindi ka humihingi ng parangal, ginawa mo lang yon dahil sa kilos ng Diyos sa iyong buhay. Yun ang mga gawain na magaganda na inumpisahan ng Panginoon sa atin. Ang magagandang gawain sa kaharian ng Diyos ay nag-uumpisa sa ating pakikinig, sa ating pagtingin,
at binubuksan ng Panginoong ating mga mata at madarama natin sa ating puso yung steering, yung udyok ng banal na Espiritu. At tayo'y ini-encourage. Tulungan mo siya, encourage mo siya, pakinggan mo siya dahil mukhang mayroon siyang problem. Anything, at hindi lang sa church. Especially, alam ba ninyo, kahit saan tayo, lahat ng mga tao aburido. Lahat ng tao nangangailangan ng atensyon. Lahat ng tao nangangailangan ng panalangin sa taas ng bilihin. Kahit hindi ka bumibili ng gasolina, apektado ka pa, di ba? Tataas ang pamasahe. Tataas ang presyo ng gulay. Pag bumili ka ng talbos ng ampalaya, pag binilang mo yung tangkay, mukhang 5 piso isang tangkay. Napansin niyo ba yon? Meron pong mani. Ano ba yung mani na very popular, maliliit? Kalimutan ko na. Parang 10 piso, isang maliit eh. Binibilang ko, wala pang 10. Parang binayaran ko dito yung ano lang niya, yung pambalot niya. Pero ganyan po ang buhay sa panahon ngayon. At maraming atubili, maraming may agam-agam, maraming may takot. Mababasa niyo ngayon na, basa ko kaninang umaga, nakakatakot naman tong mga sinasabi na ito. Mag-imbak na raw tayo ng tubig dahil makakaproblema, mag-imbak na ng mga dilata, nagkikreate ka ng panic. Siguro talagang dapat maging handa tayo, pero hindi siguro pag gano'n yung nababasa natin, nakakabahala. Maaring magandang intention niya ay hindi naman maganda ang epekto. Now, marami pong gumagawa ng mabuti. Pero ang tanong, yung bang mabuting yon ay gawain ng Panginoon o pagpapapogi points lang, magpapaayuda dahil may eleksyon. Ang pinakamali po na gawain ng gobyerno, magbigay ng ayuda. Dahil hindi nakakatulong yan. At isa pang source yan ng korupsyon. Kaya ang magandang gawain ng Panginoon, hindi tayo makikilala, kundi ang Panginoon lamang. Dahil gumagawa ang Panginoon sa ating buhay upang siya ay maluwalhati. At yun ay nagsisimula sa ating pakikipagniig sa Diyos, doon sa ating pagkakilala sa Kanya. At yun ay makikita natin na tatawagin tayo ng Panginoon. Kaya ang tanong ngayong umaga, ano ang inyong naramdaman sa inyong buhay na kayo inaanyahan ng Diyos na maging kabahagi ng Kanyang magandang gawain? Kung minsan, dinidedma natin yung mga udyok na yun. Maaring ang Kanyang udyok sa atin na magandang gawin. Uy, ang tagal mong hindi na binabatis, kumari mo. Lagi mo na lang sinisimangutan. Siguro panahon na mag-usap kayo at ngitian mo na siya, magbati na kayo. Magandang gawain yun, di ba? Sumo lahat ng hindi nagbabati, magbabati. Magandang gawain yun sa buong mundo. Kuminsan, kailangan nating tingnan, Lord, manalangin tayo, ano bang magandang gawain ang inaanyayahan mo ako? Sa inyong bahay, sa mga young people na naiwan dito. Sa inyong bahay, ano magandang gawain ang pinapagawa ni Lord doon? Maliban sa paghuhugas ng pinggan at pag-aayos ng hinigaan mo. O maaring paglilinis. Maaring isang magandang gawain, hindi ka napasaway. Lahat yun ay magagandang gawain. At yun ay kikilalanin ng Panginoon. Hindi natin, kasama, of course, dito sa buhay ng mga ibang ng mga taga-Pilipos, ang magandang gawain na nakikabahagi sila sa pagpapahayo ng Ebanghelyo. Sinuportahan nila si Apostol Pablo bilang misioneros sa mga hintil.
So, pag-join sa mga church planting, alam ko may mga panaginip ang church na ito na magpanimula ng panibago, maging kasama doon, bahagi po yun ng gawain ng Panginoon upang yon ay magpatuloy. Bilang mga Pilipino, may mga challenge tayo sa magandang gawain. Dahil tayo po, meron tayong katangian bilang mga Pilipino, ang sabi sa atin, tayo ay ningas kugon. Maraming magandang ginawa, hindi natapos at hindi na ipagpatuloy. Ngunit dito, ang pangako na sinabi dito, ang Diyos na nagpanimula na magandang gawain sa inyong kalooban ay kanyang ipagpapatuloy hanggang sa bumalik ang Panginoon. Ang katapusan, ang perfect completion of the work of God ay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ngunit sa panahong ito, ang Diyos ay nagpapatuloy sa magandang gawain na nagsimula. Yung nakaraan, tapos na yon, di po ba? Meron tayo mga lessons, mga insights na natutunan sa nakaraan. So yung mga nagsimula dito, halos lahat yata, wala na, no? Nauna na sila sa atin. Pero meron silang mga halimbawa na maganda nating makikita. Miss ko nga si Nanay Sati Celia dyan sa harap. Talagang very faithful. Wala nang iba. Tayo ngayon ang narito. Ang mahalaga ay hindi na yung nakaraan na inumpisahan ng Lord. Naumpisahan na eh. Ang challenge ay sa ngayon na ipagpapatuloy natin yung gawain ng Panginoon. Napakadali pong mag-umpisa. Madaling magplano at madaling mag-launch ng program. Ang challenge nga ay paano natin siya isosustain, paano natin siya ipagpapatuloy upang yan ay patuloy na maging pagpapala sa kapanahunan ito. In reality, pag tayo nag-join sa gawain ng Panginoon, marami talagang mga challenges. Sometimes may mga discouragements. Kaya ang iba nawala sa church kasi na-discourage, na-disappoint sila. O maaari namang nawalan ka ng sapat na kakayahan na resources. So itong mga taga-Pilipos, ang ginawa nila na maging kabahagi sa magandang gawain ng Panginoon ay nag-support sila. Sila lang ang iglesia na tapat na nag-support sa panalangin at sa pagbibigay ng pangangailangan ni Apostol Pablo. Sila lang. Kung titingnan natin sa 2 Corinthians chapter 8, makikita natin ang church na ito sa Macedonia, sa Philippi, hindi naman sila mayamang church. Hindi sila taga-CCF. Mahirap lang sila. Tulad lang natin, ordinaryong mamamayan na kumakayod, nagbabayad ng tax para ibulsa na mga nangungurakot. Yun lang ang buhay nila eh. Pero makikita natin doon, sabi ni Apostol Pablo na ang Diyos mismo, pagdating natin sa chapter 4, wala tayong panahon basahin, na ang Panginoon ang magbibigay upang maipagpatuloy natin ang magandang gawain na pinasimulan niya. Dahil ang Diyos mismo ang magpapatuloy. Tayo ay instrument lang ng gawain ng Panginoon. Isang ating kita sa ating Panginoon na siya ay tapat. God is faithful. Na kanyang ipagpatuloy ang kanyang pinasimulan. Dahil kung tayo lang, madali tayong ma-discourage. Kung tayo lang, yung gusto nating gawin, kuminsan wala tayong sapat na kakayahan. Pero the Lord is faithful. Natutulungan niya tayo na ibibigay niya ang skill, ang ating spiritual gifts at mga resources upang may sakatuparan natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, kung ang Diyos ay faithful, tayo ay maging faithful din.
na magtitiwala tayo sa Diyos dahil kung sarili lang natin ang ating gagawin ay hindi natin magagampanan yon. Nung nga po ay nasa Fairview Christian Fellowship, while dito ako sa may Fairview, at yung church na yon, ang isang kanilang, meron silang kultura sa kanilang pag-support sa misyon. Meron silang faith, promise, giving. Ewan ko kung ginagawa nyo dito. Ang konsepto ay talagang magtitiwala ka sa katapatan ng Panginoon. So, sa unang taon, unang buwan, so present ang mga challenge sa misyon at i-challenge ang lahat to give by faith above your normal giving. Kasi yung normal giving natin ay nagmumula sa binibigay na ni Lord na araw-araw sa ating mga trabaho and so on, pero tina-challenge tayo na above. Pero hindi mo alam kung saan mo kukunin. Hindi mo babawasan yung tithe mo, gagawin mong 50-50. Hindi. Above. Kaso, hindi mo alam. Kaso, wala doon sa sweldo mo. Kaya nga, iyon ay pananampalataya. At sa buong taon, magpi-pledge ka, okay, sa buong taon gusto ko magbigay ng 2,000. Hindi mo alam kung saan manggagaling yon. Trusting na bago matapos ang taon, mabibigay mo yon. Yung iba nagbibigay ng in the middle of the year, in the quarter, yung iba ay talagang praying. At napakaganda po na maraming mga kwento doon. Bibigyan lang ko ng isang kwento. Meron pong isa na nag-promise siya, hindi ko na alam kung ilan yung pinamis niya. Pero I think medyo malaki-laki din dahil sa kwentong ito. Eh, nangyari po na karoon ng emergency yung asawa niya. At na-hospital sa St. Luke's. Eh, isipin nyo na, pag na-hospital kayo sa St. Luke's, medyo pricey, may presyo. Ano po? Medyo tumagal sa St. Luke's, namatay pa. So, matindi. Kumbaga talagang naglabas ng marami kung naman ng naiipon nila. At sa madali sila, natapos yon, na-settle na. Ay ngayon, patapos na po ang taon, mag-December na, naalala niya, Lord, may promise nga pala ako sa iyo. Paano na ito? Lahat ng aming naitabi, naibayad na sa hospital. So nananalangin siya kasi gusto niyang i-honor yung kanyang participation, pakikibahagi doon sa magandang gawain na yun ng Panginoon. Hindi niya alam paano gagawin. At isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa St. Luke. Lalo siyang kinabahan. Lord, may utang pa kami. Sinisingil pa kami. So, nanginginig siyang binuksan niya yung sulat mula sa St. Luke's. At inaasahan niya na makita ang kulang na bayad at baka mayroon pang collection agent ng isang attorney. Pero pagbukas niya, cheque ang laman. At sinasabi ng St. Luke's, nasobra ang bayad nyo. Aming ibinabalik yung sobra. Ito pa po, nung kanyang tingnan yung sobra, alam ba ninyo, yun yung equivalent na pledge niya sa faith promise. Eh di, ang matindi ngayon, di niya pwedeng gastusin. Kasi malinaw na sinasabi ng Banal na Espiritu, yan ang pinangako mo, ako'y tapat na ibinigay yan. The Lord will help us fulfill kung ano yung magandang pinagagawa niya sa atin. Hindi yung gustong gawin natin sa Kanya. Yung talagang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. So, wag po tayong mabahala. Lord, paano ko magiging bahagi?
It's always an act of faith. Ito ay pagsunod sa kilos ng Panginoon at pagtitiwala natin sa Kanyang katapatan sa ating buhay. At I'm sure, ang bawat isa sa inyo may mga maikukwento na sa gitna ng mga kawalan na hindi nyo alam kung saan kayo tatakbo, ay nagbigay ang Panginoon na hindi nyo inaasahan. Siguro may isa pang kwento. Ito naman kwento ko na ito ay dito sa aming church, sa Faith Baptist Church. May kasama po kami dyan na galing sa OFW sila, umuwi dito, umuwi na dito. May konting naipon. Pagkatapos po, bumalik yung cancer niya. Nung po nagtatabaho siya sa abroad, sa Dubai, wala problema kasi yung opisina nila, okay yung kanilang medical insurance, so lahat ay provided. At naka-recover na siya doon, pagbalik dito, bumalik. And so, alam naman niyo, pag cancer, di ba? Yung palang pagpapatreat at yung kinakailangan. So talagang, Lord, paano to? Hindi siya natatakot na nagkaroon siya ng cancer ngayon, ay wala na siyang kakayahan para i-support yun. At wala siyang resources kung hindi manalangin kami, pinagpipray, nananalangin sila. Ay isang kilos ang Diyos, sabi niya, tawagan ko nga yung aming kampanya. Nagmakasakali lang siya. Hindi naman po Christian yung kanyang manager, Muslim. At nung siniya niya yung sitwasyon, sabi sa kanya, sige, titingnan ko, baka pwede ka pang ma-cover. Talaga nag-effort siya. And lo and behold, na lahat ng gagastusin niya, pagpunta sa doktor, papagkaya mo lahat, mga medicine, almost 500,000 covered pa ng insurance niya. Amen. So ngayon ay kita na namin yung paggaling niya doon. Siyempre, yung karamihan na nagtatrabaho abroad, pagbalik mo dito, sana naman may bahay ka na. Umuwi ka dito, wala ka pa rin bahay. Mangungupahan ka na, ang upa mo, ay, ang pera mo, hindi mo na ganon. So nangungupahan sila sa isang maliit na condo. So itong babaeng ito, talagang lakas ang pananampalataya na, Lord, bigyan mo naman kami ng bahay. Hindi ko alam kung paano kasi wala na kaming kakayahan. Basta na lang natitiwala ko, nararamdaman ko na gagawin kang mabuti. I-pray lang siya silently. Isang araw ay sinabihan niya, Pastor, pwede ka ba namin maanyayahan para i-bless mo yung bago naming bahay? Oo. At ganito po ang nangyari. Yung asawa niya, na lalaki, merong tiyuhin na parang naging ampon siya. May kabaganak sila sa US na namatay. Nagkaroon ng mana. Nakasama sa mana. Medyo malaki-laki po yun. At binigyan sila ng sapat na pera para makabili ng bahay. Yun po yung kwento. Bigla hindi inaasahan. May namatay, ginamit yung patay para makapagpagawa ng bahay. Pero wala yun sa guni-guni niya na gano'n na mangyayari. Kahit yung tiyuhin niya na may magandang ginawa ang Panginoon sa puso, nabigyan siya, ibigay sa kanya. Yung pambili ng bahay, kilos din yun ni Lord eh. Yun ang aking na-experience na pag may gustong gawin, ipagpatuloy ng Panginoon, ang magandang gawain niya, magpupunla siya ng mga mabuting bagay sa mga tao na minsan hindi mo inaasahan. Minsan yung inaasahan mo nga, walang gagawin eh. Hindi mo inaasahan na hindi rin nila alam na ang Panginoon ang kumikilos sa kanilang puso upang gawin ang isang mabuting gawa sa buhay natin, sa ating pagtitiwala. Now, kalimitan niya, hindi naman malaki, hindi naman bahay. Pero maring ang darating sa atin ay 3 talong, 5 ampalaya, at makakapagpakbit ka. O, praise the Lord na yun, di ba? O minsan, dumating si Brother Destor, may dadadalang laing. Okay na yun, magandang gawa yun, di ba? Let's continue to participate in the good work of God, to support one another,
para ipalaguin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Minsan, ang mabuting gawain ay hindi naman sa ibibigay natin. Yung mismo tayo nandyan at magiging kabahagi yung participation natin. Na para naman madagdagan yung choir dito, baka yun ang isa. No? May mga gandang boses dyan, gamitin nyo kay Lord. Join kayo ng choir. I don't know. At yung kanyang pinasimulan, na ipinagpapatuloy, ay matatapos pag muling pagbalik ng Panginoon. Kaya habang narito tayo, hindi tapos ang gawain ng Panginoon. We will have to learn in the context of incompleteness. Hindi tapos. Dahil pag hindi natapos, patuloy tayong titiwala sa Panginoon, patuloy tayong magpapatuloy na gumawa sa Panginoon. Kasi pag tapos na, relax ka na. Pero pag hindi pa tapos, tuloy-tuloy lang. At kailan daw matatapos ang gawain ng Panginoon? Sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Wow! Tagal yun, no? So, ibig sabihin, sa lahat tayo dito, sa tingin ko lang, hindi pa rin talaga darating ang Panginoon. Sa lahat tayo dito, tuloy-tuloy lang ang gawain ng Panginoon. Kahit na po, senior na tayo. Kahit na maputi na ang buhok natin. Kahit wala na tayong buhok. Tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Of course, iba-iba na. Hindi na pwede yung mga seniors na katulad ng sila yung mga bata, pero isipin na kahit senior, ang life ng prayer, ng encouragement, ng buhay nila, marami tayong magagawang lahat kung tayo ay tulong-tulong. Kaya patuloy tayong masigasig, patuloy tayong matyaga habang hinihintay natin ang pagbalik ng Panginoon. Kaya laging itinuturo, habang tayo naghihintay, while waiting, we work to advance the gospel hanggang sa muli niyang pagbabalik. Hindi matatapos ang gawain ng Panginoon hanggat hindi siya bumabalik. Kaya nga, laging sinasabi, sa gawain ng Panginoon, walang nagre-retire. Hindi lang yung sa pastor, sa lahat sa atin, walang nagre-retire. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, tapos na ako dyan, matanda na ako. Maipapagawa pa rin sa atin ang Panginoon. Amen? Anong pinasimulan na gawain ng Panginoon sa inyong buhay? Ano ang naririnig nyo ngayon na tinatawag kayo na maging bahagi sa ginagawa niya? Huwag niyong isipin kung ano yung magiging contribution nyo. Naayon yon sa inyong spiritual gifts, sa inyong mga giftings, sa mga talents. Lahat tayo meron nun. Sino bang wala nun? Meron tayong lahat. Meron tayong gawain. Yung iba, ang kanilang gifting, yung kapatid ko ganun eh. Mahilig siyang encourage ka na magkukwento na matatawa ka, makakalimutan mo ang problema. Yun ang gifting niya. Hindi siya marunong mag-preach. Pero meron siyang gifting. Kahit pera, hindi natin dapat problemahin. Pwede tayong, Lord, gusto ko mag-join sa work mo. Sabi mo, ikaw ang gagawa eh. So, ibigay mo sa akin yung kailangan para maging kabahagi ako niyan. Kasi, narinig ko na, si pastor, meron ka ng pinunlaan ng 1 galon. O gusto ko rin 3 galon. O whatever work God wants you to do. Lord, gusto kong sumama doon sa outreach. Gusto kong maging kabahagi niyan. Lord, gusto kong i-bless yung kapitbahay namin. Gusto kong mag-share. Lord, gusto kong i-encourage yung kasama ko sa office kasi talagang parang pinagsakluban ng mundo ang mukha niya sa dami niyang problema. Gusto ko lang encourage siya at manalangin ako. Hindi ko alam kung ano ang ipinupunla ng Panginoon sa ating mga puso. Buksan po natin ang mga puso natin at mga kaisipan natin. Sabihin natin, Lord, start a good work in my life.
Naniniwala ako na isusustain mo yan. At naniniwala ako, kung ano man ang kailangan, ibibigay mo hanggang sa muling pagbalik mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat na binigyan mo kami ng privilege. Sino mga kami? Ordinaryong tao lamang. Ay naanyayahan mo na maging kabahagi ng pagpapahayag ng iyong paghahari sa buong sanglibutan. Mangusap ka po sa amin at tulungan mo kami. Palakasan mo ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Huwag naming titingnan ang aming kawalan at kahinaan, kundi ang iyong kapangyarihan. At maranasan namin, Panginoon, na sa kawalan ay mag-uumapaw ang iyong biyaya. Na sa aming kahinaan ay ma-experience namin ang lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu. Alam namin na ikaw nagpasimula ng iyong magandang gawain sa aming buhay ay iyong ipagpapatuloy habang kami naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo para yun ay tapusin mo para sa ikaluluhati mo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa timely message, Reverend Herman. And now for our tithes and offering, the Word of God reminds us in Malachi 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So rise. Praise God. Panginoon, inaalay namin ang mga ikapuna ito para sa iyo. Palaguin at magbunga pa, di lang bulsa, kundi ang aming pamumuhay na ikaw mismo ang sentro. Pusugin mo po kami ng maraming kaalaman at patuloy mo po kaming bigyan ng kasaganahan sa buhay upang kami din ay maging pagpapala sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus.
Amen. For church concerns and acknowledgement, meron po tayong visitor. Irish Joy Colado o Coliado. At si Zian Kayla Dabukol. Ako. Let's sing a welcome song. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We welcome you, we welcome you, we welcome you. And for our birthday celebrators on March 29, Sister Princess Malubay and Brother Betil Bulala. And on April 21, Brother Richie Ang. Ayan. And our wedding anniversary celebrators, Brother Norlito and Sister Rosemary Diaz. Let's sing them a birthday song. Day to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. You today. Happy birthday to you. Si Aya lang. Sige. Let's pray. Lord, we thank you once again for the gift of life. Thank you for another year, Lord, na binigay niyo po sa aming mga kapatid na sila ay magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ito ay patunay at ebidensya ng iyong patuloy na probisyon, patuloy na pagpapala sa kanila. At nawa sa panibagong taon na ito ay patuloy nilang magamit ang kanilang buhay para mas makita nila lalo ang iyong mga kapahayagan at mga nakaabang pang mga biyaya. Sa buhay, Panginoon, ni Princess Malubay, hilahin namin na patuloy niyo siyang abutin ng iyong gabay kung nasaan man siya ngayon, ay nawa makita niya at maalala niya na ikaw ang Diyos, may akda ng lahat. At siya, Panginoon, ay dapat magpasalamat dahil sa panibagong taon na ito, patuloy niyang mararanasan ang iyong pagkilos. Doon din kay Brother Betil Bulala, I pray, Lord, for your abiding presence as well, saan man siya naroroon, nawa ay maalala niya rin ang katapatan mo na siyang patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas sa araw-araw. At ganoon din, Lord, sa buhay ni Brother Richie Ang, we pray, Lord, na ingatan mo rin siya sa kanyang mga gawain sa araw-araw, sa pagpunta sa iba't ibang site na gawa ng kanyang trabaho. We pray, Lord, na patuloy siyang abutin ng iyong pag-iingat, ng iyong biyaya at gabay maging kanyang buong sambahayan. Ganoon din, Panginoon, sa munting buhay na ito ni Aya. Salamat, Lord, sa kanyang buhay na patuloy lumalago sa pag-ibig at pananampalataya sa iyo, sa tulong at gabay ng kanyang mga magulang. Dalahin ko na patuloy siyang lumago na puspos ng talento at mga pagpapala sa iba't ibang aspeto na ang karunungan mo ang siyang maging gabay niya sa buhay, ang pag-ibig mo ang siyang maging kalakasan niya at proteksyon sa lahat ng pagkakataon. Kaya pagpalain niyo po maging ang kanyang buong sambahayan na patuloy ding naglilingkod ng tapat. Ganoon din ang aming pasasalamat sa pag-ibig mo na patuloy ding nagbibigay ng kaligayahan at pagpapatibay sa relasyon ni Brother Norlito at ni Sister Rosemary Diaz. Dalahin ko na sa panibagong taon na ito ay lalong lumalim ang kanilang pag-ibig. Ang bigkis ng iyong pagmamahal ang siyang maging pananggalang nila sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Kasama ang mga anak at ang buong sambahayan ay patuloy nakikilala sa iyong katapatan at kadakilaan. At salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy
nagbibigay sa amin ng mga bagay na ito sa kabila ng mga unos na dumarating. Nawa ang mga anak mo po ay patuloy na makita na ang buhay ay isang pagpapala na dapat pinapalago at dapat ibinabalik sa iyo. Kaya muli, kinikilala namin ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan. Diyos, maghari ka sa buhay ng iyong mga anak ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Isang mapagpalang tanghali sa ating lahat. Itong week na ito ay Holy Week na po. Ayan. At gaya ng ating naging kaugalian, lagi nating inaalala ang naging sakripisyo ng ating Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya po muli, this coming Friday at 3 p.m., magkakaroon ulit tayo ng ating Seven Sayings Worship Celebration. So, sana po ay dumalo tayo at since wala namang pasok yon, mabigyan natin ng pagkakataon na mapagbulay-bulayan ang kadakilaan at ang lalim ng pag-ibig ng ating Panginoon. So muli tayo ay pumunta at ganun din po sa Sunday, that will be our Resurrection Sunday. At mas inaagahan po natin kapag ganoon. So 7 a.m. po ang ating service next Sunday. Huwag po kayong pumunta ng 9, tapos na po yun. So 7 a.m. Wow, huwag niyong kakalimutan, this coming Sunday, 7 a.m. yung ating service. Sila nga po yung ating mga kapatid sa Montalban. Doon po sila sa may part ng bundok. Talagang sunrise na sunrise. Sasalubungin nila yung sunrise. Doon sila magsaservice sa bundok. So, ayun po. I hope na maging maayos ang ating mga schedule this week. And let us keep on praying for one another. Lalo po't alam natin may mga problema talagang kinakaharap ang bawat isa, lalo yung mga karamdaman. At ang ating krisis ngayon, I hope na hindi ito yung magpapawindang sa atin, but lalo na tayo maging mas malapit sa ating Panginoon. And I don't know kung mayroon tayong announcement or video presentation, Mami Rox, regarding sa ating kahapon. Wala pa. Wala pa. So we thank God for the success of our couples retreat kahapon po, no? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa mga mag-asawa na dumalo, of course, spearheaded by our deacons. Salamat sa naging matagumpay na gawain ito. At yun po ay isa lamang sa marami pang mga activities na pwede nating maipagpatuloy sa iglesia. Napakasarap ng ganong experience. And we get to do this once a year. So sana po next time ay makasama na ang mas marami pang mga mag-asawa, no, kapag mayroon tayong schedule. But anyway, yun nga, tinamaan tayo ngayon ng crisis, no, sa pagmahal ng petrolyo, pero hindi naging hadlang upang matuloy po yung gawain. So, in regard to our future activities, ayan po yung mga naging ganap, ano. So, maybe next time ay officially may palabas natin through a video. Pero yun po yung mga eksena doon. Yan. Hinanalo yung mga men sa palaro ng Samson, Delilah, at Leon. Alright. Ang women, ano pinanalunan nyo? Sa trivia. Alright. So, yun lang po kami lahat. So, maganda po yung lugar. Ano, talagang masarap balik-balikan. No? At malawak pa yung lugar actually, hindi pa natin na-explore ang kabuuan noon. Dahil nga, limitado din yung ating oras at ang, yung ating panahon. No? Kailangan bumalik dahil sa Sabado na po natapos. So, ayun po. Anyway, in regards to our activities sa Family Day, may magmi-meeting po mamaya at may mga somehow changes na gagawin in consideration po sa maging expense kung sakali mag-out of town pa tayo. Medyo impractical na po, no? Na mahal ngayon ng ng mga panggas, knowing na gagamit tayo ng mga sasakyan if ever man. But next Sunday, we will be announcing the official decision regarding sa ating Family Day, which will be on May 1. Yun po, holiday po yun. So, right now, kay Lincoln, meron po kayong announcement?
Good morning, everyone. Good morning. Okay, briefly lang po. Okay, we received 2 online donations coming from 2 people. One is 12,000 and another 1,000, giving us a total of 563,752 pesos total donated. And this has further cut down our deficit to 8,674 pesos. So, pag na natin yan, na recover na natin yan, ipon na naman ulit until such time that we would be able to renovate the remaining areas of our lower ground level. So, maraming salamat po sa patuloy na suporta. And this excludes the donation box that we got last Sunday. So next Sunday, we will update you with that. So for our closing hymn, let us all rise. Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. Together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will work with each other, we will work side by side. We will work with each other, we will work side by side. And we'll guard each one's dignity and save each one's pride. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. All praise to the Father from whom all things come, and all praise to Christ Jesus, His only Son, and all praise to the Spirit who makes us one. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Lord, maraming salamat muli sa araw na ito kung saan ay naging malaya kami na makapagsamba, makapakinig ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa makapangyarihang katotohanan na Ikaw ang Diyos, may sinimulan sa aming buhay ay tiyak tatapusin mo. Kaya't anumang problema aming kinakaharap, hanggat kami nabubuhay, nangungulugan ito na Ikaw ang Diyos ay hindi pa tapos na iparanas dito sa lupa ang iyong katapatan at ang mga bagay na kamangha-mangha. So Lord, let us allow us, Lord, to live according to your precepts, for us to operate in love as your people, and that they will know, the world will know, that indeed we are your children. We are Christians. As we go out of this place of worship, there the challenge begins for us, Lord, to apply what we have heard. And let it be a reality, Lord, in our daily living. Ikaw ay makita sa aming buhay at kami ay patuloy na magtagumpay sa iba't ibang pagsubok na aming haharapin at kakaharapin pa. And now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, with the glory, honor, and majesty, dominion, and authority, both now and forevermore. Amen, amen, and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon
God bless us all. Here at St. CC, we are family. To God be all the glory.